Pe, kilig na kilig ka na naman dyan. Ano, kausap mo na naman ba yung foreigner mong boyfriend? Oo. Bakit ba, ate? Eh, bakit hanggang ngayon hindi mo pa yan nakikita ng personal? Eh, bakit? Eh, hindi naman kailangan magkita agad eh. Ang importante, nagkakausap kami. Oo, nagkakausap kayo. Pero hindi naman kayo nagbi-video call. Eh, ang importante naman dun, araw-araw kami nagkakausap. Saka, ano ka ba, ate? Ba't ka ba nangingialam? Wow. Pero ikaw yung gumagastos. Ikaw pa yung nagbibigay ng pera sa lalaking yan. Ito naman si ate. Mahal niya ako, saka strategy ko yun para makapunta ako sa ibang bansa. Hoy, baka mamaya may scam ka niyan. Baka mamaya, mahal-mahal ka dyan, ginagamit ka lang ng lalaking yan. Ate, tumigil ka nga, napaka-negative ng iniisip mo. Strategy. Eh, hindi ka nga man lang mapadala ng pera niyan eh. Saka saan ka kukuha ng pera? Ate, madali lang kumita ng pera. Madali lang yan. Gagawan ko ng paraan. Ay, naku pe. Huwag kang gagawa ng bagay na pagsisisihan mo sa huli. Eh, oo na ate. Ako bahala. Eh, ay, nga pala ate, may kakilala ko kasi gusto niya mag-rent ng sasakyan. Oh, Eh, inaalo ko yung sasakyan mo. Nire-refer na kita dun. talaga? Oo ate, saka mga ilang araw din niya daw i-rent yung sasakyan mo. Sige, wala nang problema. Pero dapat, ayusin mo yung bayad ha. Kasi ayoko nang masyadong madaming aberya. Oo ate, ako bahala dun. Sige, sabihan mo ako kung kailan kukunin ha. Baka, bukas. Basta sabihan mo ako tsaka yung mga requirements, kailangan ko yun. Oo ate, ibibigay ko sa'yo bukas yung mga requirements. O sige na, papasok mo na ako sa kwarto. Init dito, nagtitiis ka dito. Mm. Kalandian mo ng foreigner mo. Hello? Interesado po kayo? Oo, sige. Dadalhin ko na lang po yung sasakyan bukas. Sige po, sige po. Magkita na lang po tayo. Sige po, bye-bye. Ate? Ate! 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 Natutulog pa ako, pe! Kailangan mo itong permahan dun sa nag-rent ng sasakyan mo. Kunin mo muna yung salamin ko doon, pabasahin ko. Permahan mo na lang kasi nabasa ko naman na to. Okay na to. Sige na, permahan mo na. Para makaalis na ako, saka yung ID mo ibigay mo sa akin kasi kailangan ko din yun. Di ko naandoon sa labas sa wallet ko. O sige, kunin ko na lang. Bilisan mo na. Ayos na ba to? Oo. Naku. Thank you, ate. Sige na, tulog ka na ulit. Bye. Ingit ka, bilisan mo lang ha. Tagal naman ang kausap ko. Hi. Ay. Ikaw si Fe? Oo, ikaw ba si Virgo? Oo. Ito yung sasakyan na binibenta, no? Oo. Di mo man lang pinaka-car wash. Wala na kasing time eh. Kailangan ko kasi ng pera talaga ngayon. Saka wala namang problema dito kahit di ko naman napaka-car wash. Okay. Mukha naman maayos pa. Oo, bali mga ano pa lang to, mga isang Bakit mo taon pala pa lang. bibenta? Kailangan ko kasi ng pera. Mag-ibang bansa kasi ako. Dala mo ba yung mga papel? Pwede Oo, makita? ito. Kompleto yan. Walang problema dyan. Kahit i-check mo pa. Di ba Fe pangalan mo? Oo. Bakit Charlotte nakapangalan to? Sa ate ko. Dalawa kasi kami gumagamit itong sasakyan. Sure ka? Ate mo to? Oo naman. May perma pa nga yan ng ate ko eh. Isa ka ito Kung gusto mo makita, ayan, ID ng ate ko yan. Okay. Siyempre naniniguro lang ako kasi alam mo na mahirap. Ang mura kasi, 300K. Ano ka ba? Natural lang naman na magtanong ka. Siyempre, magiging sayo to. Okay, Pero kung ayaw mo, okay lang naman. Kasi may mga iba naman na tumitingin itong sasakyan eh. talaga? Oo. O kaya kung ikaw, nasa sayo din, baka kasi maunahan ka. Hindi, sige, mukhang okay naman eh. Sige, kunin ko na kasi nararegalo ko sa asawa ko. Sure? Kunin ko na. Ganito na lang. Sumama mo na lang ako sa bangko, mag-withdraw ko. Kasi sige. wala akong dalang 300K. Mas maganda yun. Sige, tapos, pirmahan ko na rin yung mga kailangan pirma. Sige. Mabuti pa doon na lang tayo para ilibre na lang din kita ng milk tea. Sabi mo muna ako? Oo. Sige. Sagot na kita. Sige, Oh, thank sige. you Oo, tara. Sige, tara. Okay naman to Oo.
Tawag na yung client ko. Hello, ma'am. Ah, yes, ma'am. Ilalabas ko na po agad yung sasakyan. Inaantay ko lang po yung kapatid ko. Oo. Medyo kasi, ang tagal mag-reply kaya hindi ko agad kayo masabihan. Pero once na once na umuwi po dito, idadaling ko na lang po dyan sa may inyo. Ah, sige po. Thank you. Saan na ba to si Pe? Chat ko. Ate, Ay, Pe! ate, may problema tayo. Kasi yung sasakyan, hindi ko na makontak, di ko na matawagan. Hindi niya sinasagot yung mga tawag ko. Ate, parang kinuha yung sasakyan mo, tinangay na ata Ano sinasabi mo, Pe? Anong ibig sabihin nito? Kanina pa ako nag-aantay ng sasakyan. Yun na nga ate, nag-aalala din ako. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo Kahit ako natatakot na ako. Wala ate, hindi ko talaga matawagan yung yung nagrentong sasakyan. Wala ba man lang na binigay na ID? Wala ate, ito yung yung pinapirmahan ko sa'yo nung yung sa documents na nung nag-rent. Nandyan yung mga niya, mga detalye. Talaga si Pe. Ibibigay mo yung sasakyan tapos hindi mo naman kilala. Hindi ko naman alam ate Tatawagan ko sa sandali lang. Hindi makontak Ate, yan lahat ng niya, impormasyon Pe naman, alam mo namang ito yung kabuhayan natin tapos magpaparent ka tapos hindi mo naman sinisigurado. Di ba sabi ko sa'yo, sabihan mo ako? Ate, hindi ko din naman alam kumutak lang naman yan sa akin, tapos nagkita kami, binigay ko sa kanya yung sasakyan, okay naman nung una. Hindi ko naman alam na yatangayin niya pala yung sasakyan mo. Naku, Pe. Tara sa pulis at kailangan ko i-report ito. Ha? Pulis agad ate? Abay, malamang. Anong gusto mo? Sa isang buwan pa. Lalo tayong mahihirapan kung papatagalin natin. Ate, malay mo naman, bumalik yung nag-rent ng sasakyan. Huwag ka muna pabigla-bigla ng desisyon. Tumigil ka nga sa sasakyan yun, ha? Hindi yun bike na pwede mong hayaan lang na pag nawala, okay lang. Tara na, sumama ka na. Ate, may lakad kasi ako. Anong lakad mo na naman? Susunod na lang ako dun sa ate, dun sa presinto. May lalakarin kasi ako, importante kasi yun ate. Nawawala na nga yung sasakyan ko tapos hindi ka pa makakasama. Ate naman, isusunod nga ako. Sige na, pumunta ka Sige doon. na, at kailangan kong i-report to. Ma'am, kailan po huling nakita yung sasakyan? 2 days ago, sir. Sino pong huling may hawak? Yung nag-rent daw po ng car, sabi ng kapatid ko, sir May pangalan ba? Sir, ang sinabi lang po ng kapatid ko, nandito po yung mga details nung nag-rent ng sasakyan. I-check nyo na lang po. Teka lang, subukan niyo ba itong tawagan? Opo, sir. Kaya lang, patay yung cellphone Paulit-ulit na nga po akong tumatawag. Okay. Ma'am, subukan ko tawagan ma'am. Mukhang di valid tong number na to Sir, Ay, mga impormasyon na binigay sa'yo. sir, ano pong ibig niyong sabihin? Ma'am, possible po kasi na hindi totoo yung binigay na impormasyon ng nagrenta sa inyo. Naku naman, sir. Paano ko makukontak yan? Namumroblema na nga po ko, sir. Di ko na alam kung anong gagawin ko May ID po bang naiwan sa inyo? Wala po, sir. Yan lang po yung binigay ng kapatid ko. Photocopy. Yan po yung ID nung nung nag-rent. Contract. Wala din po, sir. Ma'am, lahat kasi ng impormasyon na nanggaling sa kapatid mo, parang gawa-gawa lang Ha? Anong ibig niya sabihin, sir? Ma'am, nasaan ba yung kapatid mo ngayon? Sir, wala po. Hindi sumama kasi may importante daw siyang lakad. Hindi ka ba nag-iisip? Sa ganitong sitwasyon, wala yung kapatid mo? Yun na nga din po pinagtataka ko, sir Taglit lang may tumatawag. Talaga? Siya, sige. Salamat Ano po yun, sir? yung
description na sinasabi mo about sa sasakyan, kaparehas nung sinasabi ng kabaro ko. Talaga po, sir? Nakita niyo po yung sasakyan? Oo, nakita ng kasamahan ko. Kung gusto mo, puntahan natin. Para may double check mo rin. O, sige po, sir. Para makita ko na yung sasakyan ko. Wala naman po imposible kung pupuntahan. Mamaya, yun talaga. Siya, sige. Mabuti pa tayo mo ako sa labas. Ayusin ko lang yung gamit ko. Sige po, sir. Sir, ito po yun. Yung tunog pa lang ng sasakyan ko. Ito na talaga yun eh. Sigurado ko ba sasakyan mo to? Oo, sigurado ako, sir. Kasi ito yung cross, oh. Tapos, yung plate number, sir. Yan po yung plate number ng sasakyan ko. Eh, sakto naman, may tao dito eh. Katukin ko na lang para malaman natin. Sige po, sir. Para makilala ko po yung tao na yan. Virgo? Magkakilala kayo, sir? Asawa ko. Teka, bakit nasa yung sasakyan ko? Sakyan mo? Love, nireport kasi ni ma'am na hinarap tong sasakyan eh. Ano? Teka nga, sandali. Paano ka harap? Binili ko to. Paanong binili? Eh, hindi ko naman pinagbebenta tong sasakyan ko. Pinaparentahan ko lang. Kapatid mo ba si Fe? Oo, kapatid ko. Oh, kaya nga. Sabi niya, binibenta niyo daw to. Tapos, pinakita pa nga niya sa akin yung ID mo eh. Pinirmahan ko, may pirma po nga eh. Eh, ang sabi ng kapatid ko, meron daw siyang kakilala na paparentahan yung sasakyan namin. Wala naman kaming usapan ng kapatid ko na ipagbebenta to kasi negosyo ko yan eh. Teka lang, love. Bakit ka naman kasi bibili ng sasakyan? Love kasi, di ba malapit na anniversary natin? Ireregalo ko sana sa'yo kasi ang mura lang 300k lang eh. Talaga? Oo. Ang ayos ng unit. So binili ko. Hindi ko naman alam na hindi niya alam. Biktima lang din ako dito. Tsaka isa pa, ang pagkakasabi niya sa akin, kailangan niya doon mag-ibang bansa kaya niya binenta. Eh, ma'am, Sa ulo talaga yun. kapatid mo naman pala yung nagbenta eh. Tapos may pirma mo. Yan na po ang gagawin natin. Alam mo, ayoko naman na ma-stress ka. Di, Pwede ko namang ibalik. Wala namang problema kung talagang hindi. Kasi kung may-ari ko, nakapangalan dyan. Kasi ayoko rin magkaroon ako ng sabit. Pero kailangan mabalik yung pera ko. Oo, kakausapin ko yung kapatid ko. Hindi naman pwede yan. Eh, yan ang alam pinagkakakitaan ng pamilya namin tapos ibebenta niya pa. Eh, siguro naman, may proof naman yung asawa ko na may conversation sila. Para mas malinaw. Oo, papatunayan Sige. ko na biktima lang din ako dito. Oh, ayun yung usapan namin ng bentahan, oh. Naggulat nga ako kasi ang mura eh. Ba naman to si Pe? Kakausapin ko yung kapatid ko. Nasa mga kapatid mo, ba't hindi mo tawagan? Teka lang, ma'am. So, malinaw na sa atin na hindi karnap yung sasakyan na. Diba, yun naman yung... Oo po, sir. Pero pag nakausap ko yung kapatid ko, ibabalik ko yung pera ni ma'am. Eh, hindi ko naman pwedeng ibigay na lang tong sasakyan ko. Walang Hindi- problema sa akin. Kailangan lang mabalik yung pera ko. Kasi ayoko rin naman ma-stress ka dahil ko naman alam din yan eh. Oo, Nasa mo yung kapatid mo, tawagan mo kaya? Eh, kanina ko pa nga yung tinatawagan. Ang sabi niya kasi, pag ako pumunta ng police station is meron daw siyang lakad. Ngayon, nung tinatawagan ko, hindi naman sumasagot. Ma'am, doon pa lang eh. Kita mo na. Eh, napaka-importanting bagay nito. Nawawala yung sasakyan niya tapos hindi ka sasamahan sa presinto. Ayun na nga yung pinagtataka ko, sir eh. Alam mo, mabuti pa. Tara na sa inyo, baka mamaya umalis pa yung kapatid mo. Sige, pwede ba makisakay muna ako kasi wala Ikaw na lang mag-drive, kotse mo naman to. Sige po, Sige na, salamat. kunin ko lang yung sasakyan doon. Sige lang. Dito na ako sasabay ha. Natawag. Hello, baby? Aw, don't sad na. Don't worry kasi, because my papers completed na and I will fly away next week. So, don't sad. Aw, you're so sweet naman, baby. I love you. Okay, see you next week, ha? And my papers completed na, so we will see each other na.
You're so sweet talaga. I love you. That's why I'm so in love with you. Aww. Oh, okay, baby, don't worry. Wait, baby. I will turn off this, okay, bye-bye. Bye-bye, baby, bye-bye. Sasaktan mo yung ate ko, ah. Ate! Uy, buti naman, nandito ka na. Paano mo nakuha yung sasakyan mo? Buti naman, nakita mo na. May gusto ka ba sabihin sa akin, Pe? Ha? Ano naman sasabihin ko sa'yo, ate? Pwede ko huwag kang magmaang-maangan. Pinagbenta mo yung sasakyan ko, di ba? Ate, wala akong alam dyan. Hindi ko lang pinipinta yung sasakyan mo eh. Eh, di ba sinabi ko nga sa'yo, may nagrento sa sasakyan mo, tapos hindi na makontak? Kaya pala madaling-madali kang papirmahan sa akin yung papel. Tsaka kinuha mo pa yung ID ko. Yung pala, ibebenta mo, hindi mo paparentahan. Ba't mo nagawa sa akin to? Ate, pasensya ka na. Kaya ko lang naman nagawa yun kasi malaki yung pangangailangan ko eh. Pasensya, alam mo yun yung hanap buhay ko, di ba? Tapos ganyan gagawin mo. Tapos, nandamay ka pa ng ibang tao. Ate, di ba sinabi ko naman kasi sa'yo na gusto ko makapunta ng ibang bansa para makasama yung boyfriend ko. Alam mo naman na gustong-gusto ko yun, di ba? At pangarap ko yun. So, ba, please? Wala akong alam sa anong issue nyo. Ibalik mo yung pera ko. Buti na lang, yung asawa kong pulis ang napag-reportan. Paano ko iba? Dinadamay ako dyan. Bumili ako ng karnap. Ama, Ate, hindi ko na mababalik yung pera. Nabili ko na ng ticket eh. Aalis na ako next week eh. hindi pwede. Hindi mo babalik sa atin yung sasakyan hanggat di mo binabalik yung pera. Ate, wala na akong magagawa. Ano wala magagawa? Ganito na lang. Love. Wala na. Nagastos na ata yung pera ko. Paano gagawin dyan? Ate, patawarin mo ko. Kapatid mo ko, di ba? Naayaan mo ko makulong? Ano pa eh? Palagi na lang ba kita yung intindihin? Hinayaan na nga kitang laging kausap yung foreigner mo. Pero hindi ka nagtataka. Ikaw ang nagpapadala ng pera. Di ka ba nag-iisip? Ate, alam mo naman na gusto ko makapunta ng ibang bansa. Gusto ko matuto mag-English ba? Hindi ako marunong eh. Tapos gagawin mo? Gagawa ka ng krimen? Pagnanakawan mo yung kapatid Uy, mo? grabe ka Tapos mangi-scam ka? Magbenta ka ng karnap? Uy, ang dami kasalanan ginawa mo. Hindi ka na bata ha? Pwede kang makulong sa ginawa mo. At ikakasuhan kita dahil hindi mo binabalik yung pera ko. Pero ko, wag naman. Ate, Hindi. pera ka naman eh. Sige na. Hindi, Pe. Hindi lang sa kanila ka may kasalanan. Pati sa akin. Ate, wag mo naman hayaan mo kulong ako. Pagtatrabahoan ko na lang. Sige na. Hindi pwede yan, hindi pwede yan. Dapat. Ma'am, Mali ka ata ng pinagbentahan eh. Dinamay pa yung asawa ko dito. Buti na lang pulis yung asawa ko. Pasensya ka na, Miss Cha. Alam ko, malaking gulot ang ginawa ng kapatid mo, pero kailangan niya pagbayaran yung ginawa niya. Kasi kung hindi niya mababalik yung pera ko, kailangan ka tayo report. Kita mo na yung ginagawa mo? Pati ako nadadami na dahil sa'yo. Masyado ka nang baliw sa foreigner mo. Imbis na ikaw ang bigyan ng pera, ikaw pa ang nagbibigay. Hindi ka ba nag-iisip? Hindi nga man lang nagpapakita sa'yo eh. Mabuti pa ma'am, sa presidente tayo mag-usap para matapos na to. ate, matitiis mo ba ako makulong? Kailangan mo pagbayaran yan, bahala ka. Ma'am, Sumama ka dito. Bilisan mo. kailangan nyo rin po sa mama. Ito namin yung kisay sa labas. Bilisan mo. Kalandian mo.